Kalbaryo ang idinulot sa ilang commuter ng tigil pasada ng grupong Piston. Nahirapan mang sumakay ang ilan, hindi raw naparalisa ang pampublikong transportasyon ayon sa MMDA. Nakatutok si Maki Pulido. Mahirap sumakay. Halos 30 minuto nang nag-abang ng masasakyang jeep si Aimee sa Anonas, Quezon City, kaya napilitan na siyang mag-ride-sharing app. Sa halip tuloy na 15 pesos lang na pamasahe sa jeep, 100 pesos ang ibabayad niya. Naka-budget na kasi ako per day. So yung budget ko per day, instead of gawin kong breakfast, binabayad ko na. Paano magbe-breakfast ngayon? Fasting. Joke lang po. Ayun, fasting na lang. Ayun. Halos kakaalis lang ni Aimee nang dumating naman ang libreng sakay ng Quezon City LGU. Dito na sumakay si Raymond para makahabol sa klase. Inagahan ko lang po na pumasok. 1 hour advance. Sa libreng sakay rin umasa ang ilang nahirapang sumakay na commuter kaninang umaga, gaya sa Alabang, Muntinlupa. Wala nga pong masakyan kanina pa ako. Pag maglalakad na lang. Kanina pa po. Nag-book na lang po ako. Sayang po kasi oras. Kasabayan ng pagtitipon-tipon ng ilang miyembro ng grupong Piston sa Caloocan sa Kanagmarcha Pamonumento. May mga humiga pa sa kalsada, hawak ang iba't ibang placard. Di basura! Hindi pesaw! Sahod, trabaho, at karapatan! Di basura! Sa Baclaran, Peace out! Di basura! nagkilos protesta rin ang ilang grupong kaalyado ng Piston. Pag natanggal yung jeep, marami magugutom na pamilya. Pagdiriin ng Piston, hindi lang commuter ang nahihirapan. Kailangan daw kasi nila itong gawin dahil kabuhayan nila ang nakataya. Hindi naman kami tutol sa modernization. Ang tutol lang namin, tutol kami lang sa kami isakop sa corporation at saka kooperatiba. Kawalan kami ng hanap buhay. Sabi naman ng LTFRB, kailangan talagang magbuo ng kooperatiba. If you go through a fleet modernization program, hindi naman pwedeng individual yan, ma'am. Kasi ma'am, one single entity cannot really handle the fleet disposal of one route. Hindi rin daw pwedeng sa individual na kapangalan ng prangkisa, pwede lang sa registration ng sasakyan. Sa monitoring ng MMDA, 11 ruta ang apektado ng tigil pasada. Ito'y mga ruta sa Manila, Muntinlupa, Alabang, Parañaque, Las Piñas at Quezon City. Pero sabi ng MMDA, sa kabuuan, normal ang takbo ng pampublikong transportasyon. Baka nga po normal Monday morning rush hour foot traffic lamang ito. I can confidently say na hindi po naparalisa ang pampublikong transportasyon. Para naman malaman ang status ng tigil pasada, binisita ni Vice President Sara Duterte ang MMDA Command Center. General rule is there will be no cancellation of classes during a transport strike. The only exception is if the local government unit will declare. Nagkaroon din ng tigil pasada sa ilang lugar sa probinsya. Bukas ng umaga, magpupulong ang grupong Manibela para pag-usapan kung magkakasarin sila ng transport strike. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.